So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Amy pagdating sa impeachment trial. Wala pang ang trial pero parang meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaanong pa naitakas o nailabas si Senator Robin Padilla, si Senator Bato. Pinalulutang na no-election scenario sa 2028 ng mga kritiko ng administrasyon. Diversionary tactic lang ayon sa palasyo. Kayo na rin po ang nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Ang dami niya nang inamin na ginawa niya. Mga pag-amin ni Senator Robin Hood Padilla kaugnay ng pag-alis ni Senator Bato sa Senado, pwedeng magamit ng Department of Justice sa investigasyon. Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the concerned office of the PNP is processing for the revocation. Ilan pong firearms yung mayroong registered under Senator De La Rosa? It's 100 plus. Pagkansela sa lisensya ng mga baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ipinoproseso na ayon sa Philippine National Police. Lalong iinit sa tag-init. Ang pinakamalapit na, hinog na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Senator Jinggoy Estrada sasampahan na ng ombudsman ng reklamong plunder. Ilan pang senador iniimbestigahan na rin at susunod na kakasuhan. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation. West Philippine Sea, Middle East conflict at kooperasyon sa Estados Unidos. Ilan sa mga tatalakayin sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanei Takaichi. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Wala nang nakikitang senyales ng buhay sa mga debris ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ngayong hapon, sinimulan na ng mga otoridad ang retrieval operations sa Ground Zero. Ito ang balita ni Joshua Antonio live. Joshua, ano ba ang batayan ng mga rescuer para masabing wala nang naiwang buhay sa ilalim ng gumuhong gusali? Yes, Jun, nagsagawa muna ng thermal scanning at validation gamit ang tinatawag na life locator equipment ang iba't ibang rescue unit dito sa lugar. Ngunit dahil wala na nga sila nakukuhang senyales na may buhay pa sa mga pinangangambang naipit sa gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, ay inanunsyo na ng Unified Command System na itigil na ang clearing search and rescue operation at mag-focus sa retrieval and clearing operations. Tiniyak naman ng mga otoridad yun na magpapatuloy ang maingat at ligtas na clearing operations para na rin sa kapakanan at maayos na pagre-retrieve ng mga labi ng mga biktima. Alas 8:30 kagabi nang magpasya ang mga otoridad na opisyal nang itigil ang search and rescue operations sa gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ito ay matapos ang sinagawang final assessment ng Unified Command System gamit ang life locator equipment. Ayon sa grupo, naging consistent ang findings ng kanilang mga gamit
na wala nang nakikitang senyalis ng buhay sa loob ng gumuhong istruktura. As of 8:27 p.m. of last night, the Unified Command System has decided to cease yung search and rescue operations. Pagdesisyonan po ito after nung briefing last night, kasama ang Pasig City LGU. Ginamit po yung kanilang life locator equipment. Ito clarify, ito yung ginamit na last night na pang-detect ng sign of life. Yung pong pinaka-final testing nila na ginanap po last night around past 6 p.m. naging consistent na po yung kanilang findings using the life locator indicating no signs of life. Nagkaroon naman ng kalituhan matapos na unang ihayag ng Bureau of Fire Protection bandang alas 7 ng gabi na may mga na-detect umanong signs of life sa isinagawang thermal scanning. Ipinaliwanag ng BFP, dumaan sa masusing validation at iba't ibang orientation ang scanning operations upang matiyak ang accuracy ng readings. Actually, that signs of life started pa po mga 3 p.m. and then that 3 p.m. po yung ating continuous verification, 3 p.m. onwards until 7, until 8 p.m. po, ganun po kahaba yung sequence na ginawa natin na verify talaga kung mayroon pang life. Paliwanag naman ng mga otoridad, may pagkakataong nakararanas ng false positive readings ang equipment dahil maaari nitong masagap maging ang galaw ng mga hayop o mismong responders na nasa paligid ng operasyon. Nagkakaroon po kasi ng false positive readings yung equipment. Iba-iba yung ginagawa nilang orientation, merong aerial, merong pa side. So pag minsan po nasasagap din yung mga life forms katulad ng mga animals, yung pag iba yung orientation, pag minsan yung mga rescue responders naman ang maaring nasasagip. Yun yung mga explanation during the false positive. Dagdag pa ng BFP, ilang rescue teams mula sa iba't ibang ahensya ang nagsagawa ng validation upang matiyak ang findings ng bawat responder. It is a radar na tumatagos po sa bato, semento at lupa except water. So yung orientation po na ginawa na nabanggit ni Sir, iba't ibang agencies po ang gumawa to validate yung na-detect ng isang responder. Say for example, si Pasig muna, ito yung result nila. To make sure na tama yung finding nila, next is the Olonga po na disaster rescue. Nag-validate din sila, may findings din sila. Kaninang alas 7 ng umaga, nagsagawa naman ng operational briefing ang Unified Command System para sa ikalawang yugto ng operasyon o retrieval phase. Isa sa mga unang hakbang ay ang paglilipat ng Incident Command Post at media area sa mas ligtas na lugar upang bigyan daan ng pagpasok ng heavy equipment na gagamitin sa clearing operations. Binago rin ang mga sektor na dinaraanan ng rescuers habang patuloy ang maingat na paglalabas ng mga labi mula sa ilalim ng guho. Sa kasalukuyan, nakatutok muna ang clearing operations sa Sector 1 upang mabuksan ang bahagi ng kalsada para mapabilis ang daloy ng logistics at rescue equipment. Kabilang sa mga ginagawa ang mano-manong pagputol sa mga bakal at scaffolding na bumabalot sa paligid ng gumuhong gusali. Ayon sa mga responder, delikado ang bawat takbang dahil kapag mali ang natanggal na bahagi ng scaffolding ay maaari itong magdulot ng panibagong pagguho. Sa oras na maputol ang mga nagkokonektang bakal at scaffolding, saka pa lamang ligtas na makakakilos ang mga heavy equipment para sa clearing operations. May nakadeploy ding mga engineer mula sa DPWH at local engineering offices upang tiyakin ang kaligtasan ng mga responder at ng publiko habang nagpapatuloy ang retrieval operations. Bahagi rin ng safety measures ang planong total evacuation sa isang gusali na katapat mismo ng collapsed structure bilang pag-iingat sa mga occupant nito. Ayon sa kanila, hindi magiging madali ang retrieval at clearing operations
dahil kinakailangan maging maingat upang manatiling intact ang mga labi ng mga nasa ilalim ng guho. May nakantabay na rin mga cadaver bag para sa maayos at dignified recovery ng mga katawan na mare-retrieve mula sa collapse site. Samantala, aminado naman ng mga responder na mas nanaisin pa rin nilang may buhay na mailigtas sa gitna ng kanilang operasyon. It is very fulfilling. Well, medyo nanginginig po ako sa part na yun. As a responder na makapag-save kami ng life. So, yun po, mas maganda po sana kung nakapag-rescue kami. Kasi wala pong ibang mas magandang pakiramdam na lahat po ng pagod namin mapapalitan ng buhay na maisisave namin. Yun, kasabay nito, muling binigyan diin ang kalagahan ng maingat, sistematiko at maayos na proseso sa lahat ng susunod na hakbang ng ating mga technical rescue team. Patuloy ding hinihiling ang panalangin at pangunawa mula sa ating mga publiko habang nagpapatuloy ang operasyon dito sa lugar. Balik sa inyo, Jude. Maraming salamat, Joshua Antonio. Kaugnay niyan, bumuo na ang lokal na pamahalaan ng Angeles City ng composite team na siyang magsasagawa ng investigasyon sa insidente ng pagguho sa Barangay Balibago. Nanawagan naman ng hustisya at pananagutan ang pamilya ng mga nasawi. Mula sa Angeles City, Pampanga, ito ang balita ni Ryan Lacalale live. Ryan, ano ba ang unang tututukan ng mga otoridad sa isasagawang investigasyon? Jun, sa ngayon ay magsasagawa pa ng pagpupulong ang Unified Command System at wala pa silang masyadong ibinibigay na detalye ukol dito. Dahil ngayong araw pa lang nagsisimula itong retrieval operation, mas priority nila ngayong araw operasyon to. Pero doon sa isasagawang pagsasampa ng kaso ay magbabase sila doon sa magiging o kalalabasan ng kanilang gagawing investigasyon. No-show pa rin ang may-ari ng ginagawang gusali sa Barangay Balibago na gumuho noong linggo ng madaling araw. Ayon sa local government unit ng Angeles City, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa kanila maging ang construction firm na may hawak ng proyekto. As of now, wala pa rin pumupunta na contractor or yung mismong owner. Ganun pa rin yung sa day 1, yung pa rin nagpakilalang kaibigan lang ng owner ang nagpunta at saka yung site engineer. Ayon sa Chief Public Information Office ng lungsod, bubuo na sila ng composite team para simulan na sa lalong madaling panahon ang investigasyon. On parallel on that operation, nagpa-utos na si Mayor John Lasatin to make up a composite team parallel to this para masimulan na yung investigation on this matter. Gagamiting basihan ang magiging resulta ng pagsisiyasat sa pagsasampa ng kaukulang reklamo laban sa may pananagutan sa nangyaring pagguho. Samantala, hindi alam ni Evelyn kung paano sila magsisimula ngayong wala na ang kanyang 68 anyos na amang construction worker. Ang kanyang ama ang pangunahing sumusuporta at nagpapaaral sa dalawa niyang kapatid sa kabila ng katandaan nito. Siya po kasi sumusuporta sa mga kapatid ko po na nag-aaral. Tsaka po kahit naman po sabihin namin huwag na siya magtrabaho, ayaw niya po eh. Kasi nga daw para din daw po sa mga kapatid ko. Isa ang labi ng kanyang amang si Mang Porperio sa 4 na na-retrieve ng mga rescuers sa unang araw ng search and rescue operation. Panawagan naman ni Evelyn sa may-ari ng bumagsak na building, makonsensya na at magpakita sa kanila. Ano po magkaroon naman lang po siya ng kahit kundi po siya, ano po siya sa amin kasi tatay ko po yun eh. Masyado po malaking kawalan sa amin yun eh. Lalo po sa mga kapatid ko. Doon sa ngayon ay nagsasagawa ng profiling dito sa mga residente at mga business establishment na apektado ng pagguho. Dahil apektado rin sila bukod doon sa mga construction workers na nawalan ng trabaho.
At yung sinasabi nilang bilang kanina na 16 at hindi pa tiyak yan dahil sabi ng Unified Command System, nagbabase lamang sila doon sa ibinibigay na ulat sa kanila na lalo na yung nakaligtas na site engineer na nagbigay ng kanyang statement. Pero ayon doon sa mga nakakausap natin at maging doon sa mga residente dito, may mga pamilya dito sa mga barracks kung saan ay doon yung naging sentro ng pagguho nitong gusali. At sabi nila mayroon pang mga mag-asawa na nagtitinda na doon nakatira na posibleng natabunan din. Saan muna ang latest mula dito sa Angeles City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sa ibang balita, umismid lang at hindi na pinansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tanong kaugnay ng umano'y no election scenario sa 2028 na pinalulutang ng kanyang ate na si Senator Amy Marcos. Ayon sa Malacanang, diversionary tactic lamang ito ng senadora sa gitna ng mga nangyayari ngayon sa Senado. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Your sister said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election Allegedly, sir. Kitang-kita sa mukha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reaksyon sa pinalutang na no election scenario sa 2028 ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Sa halip na pag-aksayahan ng oras, hindi na nito pinatulan pa ang issue. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, diversionary tactic ang umano'y no-el scenario at issue sa charter change para pagtakpan ang nangyaring gulo sa Senado. Sa ating tingin, sa ating pagkakaintindi rito, ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Amy pagdating sa impeachment trial. Wala pang ang trial pero parang meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaanong naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla si Senator Bato. Tiniyak ng palasyo na magkakaroon ng eleksyon sa 2028 dahil sumusunod anya si Pangulong Marcos sa mga umiiral na batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo. Kahapon, nagpresenta si Senator Amy sa plenaryo ng umano'y dokumentasyon kaugnay ng isinasagawang hakbang para sa term extension at tsa-tsa. Tinawag naman ng ilang minority senators na propaganda at fake news ang inilahad na ito ng senadora. Bunsod ng tinamong batikos, binawi ni Senator Amy ang ipinakita niyang video presentation sa plenary session ng Senado nitong Lunes, May 25. Bagamat sinabi ng senadora na nasaktan siya sa naging reaksyon ng kanyang mga kapwa mambabatas, nagpasya siyang ipaalis ito mula sa record ng Senado matapos ang ilang diskusyon sa sesyon. Tunay na nakaka-offend ang mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling, na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang Department of Justice na sapat na ang mga inamin ni Senator Robin Hood Padilla sa mga panayam sa kanya kaugnay ng pag-alis sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
Samantala, ipinasusuko naman ng National Bureau of Investigation ang nasa mahigit 100 mga baril na nakarehistrong pagmamay-ari ni Senator Bato. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kayo na po ang nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Ang dami niya nang inamin na ginawa niya. Sapat na ang mga inamin ni Senator Robin Hood Padilla. Ito ang inihayag ni Justice Secretary Frederick Bida sa mga inamin ni Senator Padilla patungkol sa naging umano'y partisipasyon nito kung papaano nakalabas ng Senate premises si Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 14 ng madaling araw. Para sa kalihim, sapat ng batayan ito ang pag-aralan ng panel of prosecutors na nangangasiwa ng investigasyon sa Senate incident. Meaning our panel of prosecutors will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu, or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa. Dahil may mga bagay po, factual na eh. Giit naman ng DOJ, kasila sa anumang magiging pahayag ni Senator Robin Padilla. Well, the Department of Justice would always be open, not only to victims or Filipinos seeking redress of their grievances. We are also open to anyone who will bring in or put forward facts and information that will help us fulfill our mandate. Samantala, nananawagan naman ng National Bureau of Investigation kay Senator De La Rosa na isuko na nito ang nasa 118 na mga baril na nakarehistro sa kanya. Sa sulat ng NBI para sa Philippine National Police, hinihiling nila na kanselahin na ang mga lisensya at ipinakukumpiska na rin nila ang mga baril ng senador. Kasunod ito ng pagkakategorya ng NBI kay Senator Bato bilang armed and dangerous matapos magtago dahil sa ICC warrant of arrest. Ayon kay Secretary Bida, kakausapin nila si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. para sa revocation ng lisensya ng naturang mga baril. Having a license to gun ownership is not a right but a privilege. At any time, the state, the republic, should not be have its tools and its mechanisms limited. Ayon naman kay PNP Chief Nartates, pinoproseso na ito ng kaukulang opisina ng Pambansang Pulisya. Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the concerned office of the PNP is processing for the revocation. Samantala, wala pang natanggap ang DOJ patungkol sa umano'y ICC warrant of arrest sa iba pang co-perpetrators sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court, ay nakahanda ang DOJ na ipatupad ito. I don't like to speculate on that. That's an ICC matter. Lagi pong handa ang Department of Justice para tuparin ang kanyang mandato at tungkulin para sa bayan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpulong na ang mga otoridad kaugnay ng hiling ng Department of Justice na kanselahin na ang lisensya ng mga baril ni Senator Ronald De La Rosa. Sinabi rin ni Firearms and Explosive Office Service Legal Officer Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo na nakapagsagawa na sila ng motu proprio investigation bago pa ang hiling ng DOJ. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the concerned office of the PNP is processing for the revocation. Ilan pong firearms yung mayroong registered under Senator De La Rosa? It's 100 plus. Natapos na ang deliberasyon ng Firearms and Explosives Office License, Revocation and Restoration Board kaugnay sa lisensya ng mga baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Firearms and Explosives Office Service Legal Officer Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, naisumiti na ang kanilang rekomendasyon sa hepe ng Firearms and Explosives Office para kansilahin ang license to own and possess firearms at firearms registration ng mambabatas. The FEO board recommends to cancel. The ground is under Section 4G
of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya. Sa oras na aprobahan ni FEO Chief Police Brigadier General Jojo Manalad ngayong linggo ang rekomendasyon, magpapadala sila ng notification kay Senator Bato. The good senator will be notified of such cancellation. Kung gusto niya, he will file the necessary motion for reconsideration. He has also that option to surrender those firearms. Sakaling mabigo ang dating hepe ng pambansang pulisya na mag-surrender ng kanyang mga armas, saka pa lamang kikilos ang PNP para magsagawa ng isang operasyon. The team coming from our FEO or CSG will proceed to the address given for the confiscation. Tumanggi naman ang FEO na kumpirmahin ang kumakalat sa social media na nasa mahigit sa 100 ang baril ni Senator Bato. We are not ready to divulge the number of firearms of the good senator because it is our position that that is personal in the formation that is protected by the Data Privacy Act. Tiniyak din ng PNP FEO na nakikipag-ugnayan sila sa Department of Justice kaugnay sa naturang mga baril. Sa katunayan, bago pa ang request ng DOJ na cancellation ng firearms licenses ng senador, nagsagawa na sila ng motu proprio investigation. Si Senator De La Rosa ay itinuturing ng International Criminal Court na co-conspirator ni dating President Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity of Murder kaugnay sa war on drugs ng pamahalaan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaalis na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na state visit sa bansang Japan. Bukod sa pagpapalakas ng kooperasyon, tatalakayin din ng dalawang bansa ang mga isyong pangrehiyon tulad na sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I will be advancing Philippine priorities, and we will discuss where future synergies and complementary interests converge with those of Japan in the West Philippine Sea, the ongoing conflict in the Middle East, in ASEAN, our cooperation also with the United States, and the Philippines' candidature to the United Nations Security Council. Ang mga usapin sa West Philippine Sea, kooperasyon sa Estados Unidos at kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council ang kabilang sa mga mahalagang usapin na tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanei Takaichi. Kanina, umalis na si Pangulong Marcos papuntang Japan para sa 4 na araw na state visit. Ayon kay Pangulong Marcos, palalakasin ng Pilipinas ang kooperasyon nito sa Japan, kabilang na ang ukol sa pang-agrikultura at enerhiya. I will be actively cultivating collaboration in priority areas that we have identified together, such as agriculture, energy and decarbonization, maritime cooperation, trade and investment, infrastructure, defense and security, space technology, and also the development of Mindanao. Inaasahan rin ang paglagda ng Pilipinas at Japan sa ilang mga kasunduan. The Prime Minister and I also expect to witness the signing and exchange of important agreements in trade and investment. We will also be announcing key bilateral initiatives in security and maritime cooperation. Sa Tokyo, magkakaroon ng imperial audience ang Pangulo at First Lady Lisa Marcos sa Emperor at Empress ng Japan bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa at magkakaroon rin ng pagpapalitan ng pinakamataas na parangal mula sa Pilipinas at Japan. Ito ang kauna-unahang state visit ni PBBM sa Japan. Sina Executive Secretary Ralph Recto, Education Secretary Sani Angara at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang magsisilbing caretaker ng bansa habang nasa state visit ang Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Umabot na sa mahigit 10,000 overseas Filipino workers at kanilang mga kaanak na naipit sa gulo sa Middle East ang nakauwi na sa Pilipinas ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Tiniyak naman ng ahensya na may sapat silang repatriation fund para sa natitira pang nagnanais na makauwi. Ito ang balita nila Lane Moreno. As we speak, meron tayong over 10,000 na mga kababayan na napauwi na, mga OFWs at kanilang dependents. At sunod-sunod yung ating mga repatriation flights. Mahigit 10,000 mga Filipino mula Middle East ang nakauwi na sa bansa ayon sa datos ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Ito ay mga overseas Filipino workers, kanilang mga dependents at stranded Filipinos. Sila ay nakauwi sa pamamagitan ng repatriation efforts ng pamahalaan sa pangunguna ng DMW, OWA at Department of Foreign Affairs, chartered flights at commercial flights. Kamakailan lang ay 322 OFW mula Kuwait ay nakauwi ng bansa, lula ng Kuwait Airways. At may mahigit 100 pang OFW galing Dubai na inaasahang babalik ng bansa sa June 5. Ayon kay OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan, tinututukan nila ngayon ang mga OFW sa Kuwait dahil limitado pa rin ang airspace, kaya ang mga repatriation flights ay galing pa sa Dammam, Saudi Arabia o Manama, Bahrain. Samantala, tiniyak naman ng OWA na sapat ang kanilang pondo sakaling patuloy pang dumami ang mga uuwi nating mga kababayan. We stand ready because we have the Emergency Repatriation Fund sa OWA at ang Action Fund sa DMW. Admittedly, nababawasan ito dahil ginawa nating operations since March. Pero nakasuporta ang Department of Budget and Management, ang DBM, ang pamahalaan sa atin. Ayon sa OWA, sapat ang kanilang resources dahil kasama sa kanilang mga ginagastusan ang ticket ng mga OFWs mula abroad hanggang makauwi sila sa kanilang probinsya, reintegration assistance o paghahanap nila ng trabaho at negosyo, upskilling at psychosocial counseling. Nagbibigay rin sila ng scholarship program sa mga OFWs sa pamamagitan ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP para makakuha sila ng college degree at mas malawak na oportunidad sa trabaho. Karamihan kasi sa mga nakauwing OFW ay mas nais pa rin na magtrabaho sa ibang bansa dahil sa laki ng sahod, habang iba ay nais makapagtrabaho dito sa bansa o magtayo ng negosyo. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng mga kongresista na bahagi ng desisyon sa impeachment vote laban kay Vice President Sara Duterte ang charter change at ang no election scenario sa taong 2028. Ang pahayag ng mga mambabatas ay kasunod ng video presentation sa Senado ni Senator Amy Marcos at tinawag nilang fake news. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Walang usapan doon, o sige bumoto kayo para no election, bumoto kayo para extension ng term. That is a very funny allegation. Nakakatawang alegasyon. Ganito ang turing ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa alegasyong napag-usapan ng no election o no-el scenario sa 2028 at charter change o CHACHA kaugnay ng isinagawang pagboto ng Kamara sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa nito ang pahayag matapos ilabas ni Senator Amy Marcos ang isang video sa sesyon sa plenaryo ng Senado na binawi rin ito araw ng Lunes, May 25. Sa video, inaakusahan sina dating Senate President Tito Soto, House Speaker Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III at Deputy Speaker South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez na nagpulong umano kaugnay ng CHACHA at no-el noong Abril. Wala kaming narinig na ganyan, walang napag-usapan. Almost every week we have meetings with the leadership. Hindi ito napag-usapan. Ganito rin ang pahayag ng isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel. It has no relation at all, no? Never napag-usapan in the Committee on Justice or in the House yung minimension niyang charter change, no? I've never heard of it, no? Tapos never talaga napag-usapan dito sa amin. In any of the meetings, never brought up, never discussed, and never was made a part of the consideration in
the voting. Samantala sa isang mensahe naman ni House Deputy Speaker Hernandez, pinili nitong wag nang magkomento sa tinatawag nitong chismis. Nakatuon din anya ang kanyang pansin sa legislative duties gaya ng pagpasa ng mahalagang panukala at pangunahing pangailangan ng kanilang mga constituent. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihingi na ng Department of Justice sa Senate Secretary ang detalye ng oath of office ni suspended Office of the Senate Sergeant-at-Arms Head Mau Aplaska. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ito ay upang magamit ng Special Panel of Prosecutors para sa ginagawa nilang investigasyon. Has issued a subpoena to the Office of the Senate Secretary directing the production of documents relevant to the ongoing fact-finding investigation. Particularly, we have asked for the oath of office of Senate Sergeant-at-Arms, retired General Mau Aplaska. Bukod dito, nagpadala na rin ng subpoena ang DOJ sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office para magsagawa ng inventory sa mga baril na pagmamay-ari ng Senate security. For the production of inventory of firearms registered under the ownership of the Senate. Second, records pertaining to ownership of the particular firearm which we have viewed in the video, particularly yung tinatawag po nilang Scorpion, basically for the FAO to give us all the relevant information and data relative to that matter. Kabilang din sa hingi ng DOJ ang security logs upang makakuha ng detalye sa mga pumasok at lumabas mula sa Senado. Inirerespeto ng Department of Justice ang pakiusap ng asawa ni Senator Ronald De La Rosa na si Mrs. Grace Nancy De La Rosa. Kahapon nagpahayag si Ginang De La Rosa ng pakiusap sa hudikatura na huwag ipadala sa dahig ang kanyang mister. Ngunit ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, walaan nila silang magagawa kundi sundin kung ano ang alituntunin ng batas laban sa isang nagkasala. Of course, a loving wife will always plea for that for her husband. But again, the Philippine government has its mandate, no? Has its mandate. The ICC established and it has jurisdiction over crimes against humanity. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ang ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, June. 2 Iranian boats ang binomba ng United States military sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ng U.S. Central Command ang pag-atake. Ayon kay U.S. CENTCOM spokesperson Tim Hawkins, ang nangyaring pagbomba ay upang protektahan ang tropa ng U.S. laban sa Iranian forces. Ayon sa ulat, ang mga nasabing barko ng Iran ay nakitang nagtatanim ng bomba sa isang bahagi ng strait sa Bandar Abbas. Naglabas ng babala ang Russian government sa lahat ng mga dayuhang kinatawan ng iba't ibang embahada at bansa na umalis na sa Kiev sa Ukraine dahil maglulunsad ito ng malaking pag-atake. Sinabi naman ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na nakahanda na sila sa mangyayari. Ito ang balita ni Bradley Ruboza. Pinalilikas na ng Russia ang lahat ng diplomats at foreign nationals na nasa Kiev sa Ukraine sa lalong madaling panahon. Kasunod ito ng pahayag ng Russian military na maglulunsad ito ng systematic strikes sa lahat ng military-industrial complex ng Ukraine sa syudad ng Kiev. Ayon sa anunsyo ng Russian Ministry of Foreign Affairs, lahat ng mga kinatawan ng diplomatic missions ay umalis na sa lalong madaling panahon.
Gayon din, ang mga sibilyan ay pinayuhang huwag lumapit sa anumang military at admin offices. Ayon sa ulat, nasagad na ang pasensya ng Russia sa Ukraine nang pasabugan nito ang isang kolehiyo at dormitoryo ng mga teenagers sa Luhansk State Pedagogical College sa Starobil, kung saan 21 sa kanila ang nasawi, edad 14 hanggang 18 taong gulang. Kasama sa target ng planong pag-atake ang pagsira sa mga pasilidad at paggawaan ng Ukrainian drones. Gayon din ang mga lugar kung saan nagsasagawa ng pagpaplano ang mga leader ng Ukraine at mga military command posts. Matapos ang magdamag na pambobomba ng Russia na sumira sa mga mall, istasyon ng tren at bahay sa Kiev, nasa 70 foreign representatives at mga diplomats kasama ang mga kawani ng media ang bumisita sa ground zero ng pag-atake. Ang kanilang pagtitipon doon ay sa imbitasyon ni Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha. Aniya ang hakbang na ito ay upang iparating sa Russia ang kanilang pagkakaisa, kasabay ang babala na brutal na pag-atake ng Russia ay hindi pwedeng hindi nila tugunan. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na naghahanda na sila sa isang malakihang operasyon. Зберігаємо позиції, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії. Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sumasang-ayon ang bansang Pakistan sa inilabas na pahayag ni United States President Donald Trump na inuutusan ito at iba pang Arab nations na sumali sa Abraham Accord. Bukod sa Pakistan, tutol rin sa nasabing kondisyon ni Trump ang bansang Saudi Arabia. Ito ang balita ni Jack de Ocampo. Our position with respect to it is that there are certain benchmarks that have to be achieved for this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds al-Sharif, Jerusalem as its capital, and then see how this state has relationship with other countries, potentially with Israel. Muling lumutang ang pahayag na ito ni Pakistan Foreign Minister spokesperson Tahir Andrabi kasunod ng bagong demand ni United States President Donald Trump na pagsali ng mga bansa sa gitnang silangan sa Abraham Accord. Ayon din kay Pakistan Defense Minister Khwaja Asif, hindi nila kinikilala ang estado ng Israel, nakalagay yan sa kanilang pasaporte. Ang Abraham Accord ay serye ng mga kasunduan na brokered ng US na sinimulan noong taong 2020 kung saan naglalayong tanggapin o inormal ang pag-iral ng Israel at ang kooperasyon nito sa mga Arab nations. Ang pagtanggap sa Abraham Accord ay mangangahulugan naman na pagkasantabi sa pulisiya ng Arab nations sa State of Palestine. Subalit bukod sa Pakistan, nagpahayag rin ng pagtutol ang Saudi Arabia at Qatar. Anila, hindi nila matatanggap ang Israel kung hindi pagbibigyan ng pagkakaroon ng independent state ng Palestine. Sa kaniyang pahayag, hinihiling ni Trump ang mandatory na pagsali ng ilang Arab nations sa accord, kabilang ang Qatar, Pakistan, Egypt, Turkey, Jordan at Saudi Arabia. Dapat anyang mauna nang dumagda ang Saudi Arabia at Qatar o kung hindi, mangangahulugan nito ng hindi nila magandang intensyon. Babala ni Trump, isang great deal para sa lahat o no deal. Kung hindi lalagdang nasabing mga bansa sa Abraham Accord, ay babalik ang lahat sa battlefront o gyera na mas matitinding laban kaysa ng una. Sa umiiral na Arab Peace Initiative, kinikilalang pagkakaroon ng two-state solution batay sa itinakdang border noong 1967 ng Israel at Palestine. Sa ilalim ng two-state policy, may magkahiwalay na soberanya ang Israel at Palestine, ngunit kapwa nila Kapitolyo ay Jerusalem. Ito ang hindi kinikilala ng Israel, dahilan ng dekada na nitong agresyon upang tuluyang burahin ang lahi ng mga Palestinian sa mundo. Jack de Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Puspusan na ang paghahanda ng ilang paaralan para matugunan
ang mga kakulangan sa mga gamit at silid-aralan bago ang simula ng klase sa Hunyo. Bilang sa mga hinahabol na mga paaralan na maisaayos ay ang mga classroom, ventilation system at linya ng kuryente para matiyak na ligtas at komportable ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kaya pinaghandaan po talaga namin ito. Isang malawakang pagpipintura namin ng rubber paint sa mga floorings at saka sa aming pag-install namin ng electric fan sa bawat classroom, at least kahit 4 na bawat corner. Mahigit 1 linggo na lang at magbabalik eskwela na ang mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Kaya puspusa na rin ang paghahanda ng ilang paaralan sa mga dapat kumpunihin at ayusin sa kanilang mga silid-aralan. Pero sa Buting Elementary School, mas malaki ang hamong kinahaharap ng mga guro, magulang at administrasyon ng paaralan. Ito ay matapos magpasyang ilipat muna ang mga klase upang sumailalim sa retrofitting o pagpapatibay ng gusali ang mahigit 30 taon ng school building. Itong Buting School natin, kasama to siya sa fault line. Kaya nga, alam mo, pagka merong daan lang ng sasakyan, umuuga na dito banda. Yung pag may earthquake, kahit mahina lang, ramdam ka agad dito sa school compared sa kalapit namin na school. Kaya naman ang dating imbakan ng mga gamit sa katabing building ang siya muna nilang gagamitin at isasaayos bilang pansamantalang silid-aralan sa mga bata. Habang pansamantala namang magsasama-sama sa gym ang mga faculty teachers upang ma-convert din ang dapat sanang opisina nila sa classroom para maiwasan ang second shift na pasok na aabot ng gabi. So malaking challenge po talaga sa amin ngayong opening na to kasi lilipat kami sa isang building na kung saan wala pa siyang ventilation. So medyo hindi kaaya-aya yung classroom kasi kahit na nalinisan mo na siya, parang marumi pa rin siya tingnan. Ayon sa punong guro, bagamat mataas ang kumpiyansa nila na kayang mahabol ang mga dapat ayusin bago ang pagbubukas ng klase, nanawagan pa rin ito ng tulong mula sa mga magulang, LGU at iba pang stakeholders para sa ligtas at komportabling pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng mga hamon sa pasilidad at patuloy na paghahanda ng paaralan. Samantala, ayon naman sa Pag-asa, isa rin sa mga dapat paghandaan ng mga paaralan at magulang ang posibleng matinding pag-ulan sa mga susunod na buwan. Ayon kay Pag-asa Head Climate Monitoring and Prediction Section Ana Solis, kapag pumasok ang habagat, mas madalas sa mga local thunderstorm at bigla ang buhos ng ulan na posibleng magdulot ng pagbaha sa mga flood-prone areas. Bagamat mas kakaunti ang inaasahang bagyo ngayong taon, sinabi ng Pag-asa na posibleng mas malalakas naman ito dahil maaaring umabot sa typhoon at super typhoon category ang ilan sa mga bagyo. Mula Hunyo hanggang Nobyembre, tinatayang 9 hanggang 13 bagyo ang posibleng pumasok sa bansa. So, yan po yung usual natin na nararanasan. So, ibig sabihin po, dapat hindi na rin usual yung ating preparation sa pagdating ng tag-ulan, lalong-lalo na sa mga magulang, sa mga learners natin. So, yung may mga go-bag kit or emergency kit na pwede pong gamitin o dalhin ng ating mga anak. So, yun din po. So, lagi po tayo magdadala ng payong at kapote. So, kung meron pong mga boots tayo kasi prevalent din po yung mga waterborne diseases. Lalong-lalo na po kung flood prone talaga yung madadaanan nila na mga pagpasok sa school at pauwi ng bahay at sa eskwela. Gayunman, bagamat inaasahan ang mas madalas na pag-ulan sa pagpasok ng klase, binigyang diin din na posible pa rin ang matinding init at maalinsangang panahon sa ilang araw. Dahil dito, mahalaga ang pagtitiyak ng maayos na ventilation sa mga silid-aralan at ang balanseng paghahanda ng mga paaralan upang makaangkop sa pabago-bagong klima ng panahon. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kakasuhan na ng Office of the Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada. Kaugnay ito ng pagkakasangkot ng senador sa kontrobersyal na flood control projects. Ito ang balita ni Jed Neresina. Lalong iinit sa tag-init. Nangyari? Well, ang pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada.
information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday, we will file it first thing in the morning by Thursday. Nakahanda ng magsampa ng kasong plunder at iba pang kaugnay na offenses ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, may kinalaman ang nasabing mga kaso sa flood control projects controversies. Aniya, binago at pinulido muna nila ang resolusyon ng Department of Justice upang matiyak na matibay at kompleto ang ebidensya bago ito ihain sa Sandigan Bayan sa darating na Huwebes ng umaga. Malversation and plunder both come in. Nire-refine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat. Wala kaming kakapaina. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Ngunit nauna nang inirekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery and receiving gifts by public officers, at corruptions of public officials laban sa senador at ilan pang opisyal kabilang si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Samantala, dagdag ni Ombudsman Remulla, inaasahang maisasampa na rin ang kaso laban kay Senator Joel Villanueva sa loob ng susunod na 2 linggo. Of course, hindi naman si Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hinog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng, ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Kaugnay nito, tikom naman ang bibig ni Senator Villanueva nang tanungin hinggil sa issue. Bukod sa mga ito, ayon sa opisyal, may ilang senador pa silang iniimbestigahan at ang mga ito ay maaari ring makasuhan. Marami pang ibang kaso. Hindi ko alam kung yung 3 pa plunder na ipafile namin. Hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita. I think at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may 3 pa po. Barculeta. Tapos meron pang 3 pa. May 3 pa. 3, 4 pa. So, 7 po ang mawawala sa Senado. So, wala akong kung majority minority. Pare-pareho lang sa akin yan. Sa ngayon, hindi nais ng ombudsman na magtakda ng mahigpit na timetable sa paghahanda ng kaso upang maiwasan ang hilaw na ebidensya. Gayunpaman, ayon kay Ombudsman Remulla, oras na maisampa ang mga ito, hihilingin nila ang isang continuous trial upang matapos ang kaso at magkaroon ng hatol sa loob ng kulang sa 2 taon, taliwas sa tradisyonal na sistemang umaabot sa 15 taon. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot ng 15 taon kasi nga nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuna namin yung ebidensyang lalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang, hingin namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for these cases na mahalaga sa taong bayan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Haharapin ni Senator Jinggoy Estrada ang kasong plunder na nakatakdang isampa laban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Ang reklamo ay kaugnay ng umunoy involvement ng senador sa anomalya ng flood control projects. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, paano ba tinitingnan ni Senator Estrada ang timing nitong isasampang kaso laban sa kanya? Magandang gabi, June. Alam mo, naging maingat at matipid ang sagot kanina ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay dito sa inaasahang kasong plunder na isasampa laban sa kanya at wala siyang naging nabanggit patungkol dito sa timing ng paghahain ng kaso, pero ang kanyang tiniyak ay haharapin nila ito sa tamang panahon. Mariing iginiit ni Senator Jinggoy Estrada na handa siyang harapin ang anumang hamon bilang katumbas ng paninindigan sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala.
Ito ay matapos sabihin ni Ombudsman Crispin Remulla kanina na kakasuhan nila ng plunder ang senador sa Sandigan Bayan. Ayon kay Estrada, kukonsulta muna siya sa kanyang abogado upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang na legal hinggil sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Well, if this is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in, so be it. Sa tanong naman kung politika o panggigipit ito sa kanya bunsod ng mga sunod-sunod na kasong kinakaharap ng ilang miyembro ng legislatura, ito ang naging tugon ng mambabatas. Politika ba sa tingin niyo, Sen? Your guess is as good as mine. Itinanggi ni Estrada ang mga aligasyong ibinulgar sa House of Representatives, partikular ang mga binanggit ni dating Public Works and Highways District Engineer Bryce Hernandez tungkol sa umano'y mga insertion sa pambansang pondo. Ayon sa senador, walang anumang record na magpapatunay na siya ay nagpasok ng naturang mga insertion. Basta ang alam ko, sabi na LB Ramo, wala akong insertion. Yun ang sinasabi nila. First Blue Ribbon Hearing Committee or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Nagkataon na dito sa LB Ramo, wala silang record. Sa kabila ng mga isyong ito, tiniyak ni Estrada na siya ay magtatrabaho bilang isang mambabatas. Jun, matatandaan natin na itong kaso na ito na inaasahang isasampa kay Estrada dyan sa Sandigan Bayan ng Ombudsman. Ang Department of Justice o DOJ ang nagsasagawa ng preliminary investigation at noong nakaraang linggo ay inakyat ito o nagbaba ng resolusyon ang DOJ na dapat kasuhan si Estrada at iba pang mga dating opisyal ng pamahalaan. Samantala, Jun, kanina ay sinusubukan din natin nakuna ng reaksyon si Senador Rodante Marcoleta kaugnay naman dito sa sinasabing pagsasampa din sa kanya ng plunder, subalit tumangging magbigay ng kanyang sagot o pahayag ang mambabatas. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa Jude. Maraming salamat, Dante Amento. Kumpirmado nang hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang status conference ng kanyang kinakaharap na kaso sa International Criminal Court na itinakda bukas May 27. Kasunod ito ng paghahain ng kanyang legal team ng defense notification ng nilagdaang waiver ni FPRRD. Nakasaad din sa waiver ng former president na ipinaubaya na niya sa kanyang mga abogado sa pangunguna ng lead counsel na si Attorney Peter Haynes ang pagsagot sa anumang procedural matters na maaaring matalakay sa hearing. Sinailalim sa preventive suspension ng Department of Labor and Employment ang Regional Director ng Dole Central Luzon. Ito ay upang bigyan daan ang isasagawang investigasyon sa gumuhong istruktura sa Angeles City. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, nauna nang ipinasara pansamantala ng Dole Region 3 ang naturang construction site dahil sa paglabag sa occupational safety standards. Kabilang sa nakitang violations ay ang pagtatayo ng barak sa mga manggagawa at construction workers sa loob mismo ng ginagawang gusali. Gayunman, binawi rin kalaunan ng closure order matapos umanong mag-comply ang kumpanya. Ikinadismaya ng mga mambabatas ang kawalang resulta hanggang ngayon ng investigasyon kaugnay ng pagpalya ng transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong May 13. Ang insidente ay nagdulot ng brownout sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I am very sad to learn from you na until now, you're asking the PNP National Police to determine ano talaga ang cause. Nagsagawa ng pagdinig ang House Committee on Energy and Legislative Franchises sa nangyaring aberya sa Ilihan Dasmariñas at Ilihan Tayabas transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong May 13, 2026. Bagaman na ibalik ang supply ng kuryente sa apektadong linya sa loob ng 8 hanggang 12 oras, naging dahilan pa rin ito ng brownout sa iba't ibang lugar sa Luzon at Visayas.
Sa pagdinig, ipinahayag ni House Committee on Energy Chairperson at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ang pagkadismaya sa kawalan pa rin ng tiyak na dahilan sa pagpalya ng transmission lines. Nagpatulong naman ang NGCP sa Philippine National Police o PNP para matukoy kung may nangyaring pananabutahe sa transmission disturbance o ang dahilan ba ng pagpalya ay kalumaan, pagkasira o paghina ng mga bahagi ng electrical system. Ano ba talaga nangyari? O hintayin pa natin yung police report? Masyadong matagal yun. Kasi alam ko, mayroon kayong helicopter. Kung may fault sa line ninyo, pag may araw lang, hindi gabi, makikita kaagad ninyo yun kung saan nag-trip. Kasi makikita naman ninyo sa inyong board, sa SCADA at saka sa inyong EMS. I am very sad na hanggang ngayon hindi ninyo alam yung real cause. Yung pinaka-root cause po, Mr. Chairman, hindi pa ho yung root cause, hindi pa ho ma-finalize. Yeah. Kaya ang ginawa po namin, nung naputol po yung linya, para po ma-restore agad yung line, tinanggal muna namin yung isang naputol na linya. Para lang maibalik. Gayunman, ilang kongresista rin ang nagpahayag ng kanilang duda kaugnay ng pagpalya ng transmission lines ng NGCP. Problema kasi kung ang trabaho ni NGCP, transmission service provider lang, iba yung system operator. Kasi itong pangyayaring ito, system operation yun. Yeah. So, hindi sana tayo magkaroon ng duda doon sa incident report. Kasi ibang entity. Ang problema kasi, parehong entity yung nagko-construct ng linya at saka nag-ooperate. So, there is really a possibility na siyempre, pareho sila ang nagko-construct yan at tuwing ina-approve ng ARC yung Transmission Development Plan, nagbabayad tayo doon sa cost ng transmission line. Paggamit natin, nagbabayad na naman tayo ng transmission charge. 1,000 plus megawatts po ang dumadaloy dito. Tapos sabi nila, baka daw pinutol. Sino ang, paano, wire cutter? Mr. Chair, precisely. Grinder. Precisely po why we refer this to the PNP, because the facts don't seem to make sense at first glance, requiring further investigation. Okay. There was a joint inspection po attended by representatives from the DOE, the ERC, and the Transco on site yesterday, and also the PNP. Precisely po na it doesn't make sense. That's why we are referring it for further investigation. Naninindigan naman ng NGCP na kapag sumiti ito ng karampatang ulat kaugnay ng nangyaring line trippings. Samantala, iginiit naman ni House Committee on Energy Chairperson Alvarez na kailangan ng makapagsagawa ng audit sa transmission facilities ng NGCP para masolusyonan ang mga insidente ng pagpalya ng transmission lines na nagreresulta sa brownout. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumagana ang lahat ng pumping stations sa Metro Manila. Ito ang tiniyak na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa gitna ng nalalapit na tag-ulan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. 71 pumping stations at may dagdag pang mga ginagawa pa rin ngayon. May isang na-recommission yung Surugapog na kinomisyon kahapon ni Presidente. Puspusan pa rin ang paghahanda sa tag-ulan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Regular ang pagsasagawa ng ahensya ng declogging o pag-aalis ng mga bara sa mga kanal at estero. Nagsasagawa rin sila ng mga dredging o paghukay sa mga ilog at waterways at clearing operations sa mga illegal na istruktura. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, handa na rin ang lahat ng mga pumping station nila na nakakalat sa iba't ibang lugar sa National Capital Region. Opo, may mga tuloy-tuloy ho ang preventive maintenance, so may mag-shutdown dyan paminsan-minsan pag walang nakaschedule na walang namamonitor ng mga malalakas na ulan. So regular maintenance, tapos kami na ho ang nagmamanage. Kamakailan, inihayag ni Public Works Secretary Vince Dizon na target nila na pangasiwaan na ng mga Local Government Unit o LGU ang mga pumping station pagdating ng Hunyo. Ito ay upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga ito lalo kapag malakas ang buhos ng ulan.
Kaugnay nito, binigyan diin ni Yusek Torre na hindi lang isang lokal na pamahalaan ang nakatutok sa pangangasiwa laban sa baha. Ito anya ay regional problem dahil wala naman anyang jurisdiksyon ang mga daluyan ng tubig gaya ng mga ilog. Sa ngayon, ang mandato kasi niyan, ang pumping station is under sa MMDA talaga yan. So, well, sa amin naman, kung ano ang magiging direktiba ng national government, wala namang problema rin eh. For as long as walang baha, ayos yan. No problem sa amin yan. Patuloy namang nananawagan ng MMDA sa publiko ng iba yung disiplina dahil hindi lang nila ito para sa sarili, kundi para rin sa bansa. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng site monitoring ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD National Capital Region sa lugar ng sunog sa Santa Ana, Taguig ngayong araw. Nagsimula ang sunog kagabi at napula alas 2 na ng madaling araw kanina. Kasunod nito ay ang pagbisita sa Taguig Integrated School na pansamantalang evacuation site ng mga apektadong pamilya. Layunin ng monitoring na masuri ang lawak ng pinsala at matukoy ang kinakailangang tulong para sa mga residente. Patuloy naman ang ugnayan ng DSWD at lokal na pamahalaan upang matiyak ang maagap at sapat na paghahatid ng food and non-food items para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. 24 na dayuhang Chinese ang inaresto ng Bureau of Immigration, katuwang ang 10th Infantry Division ng Philippine Army sa Panabo City kahapon. Partikular sa mga paglabag ng mga ito ang misrepresentation, kawalan ng working visa o permit at overstaying. Sa operasyon, 27 foreign nationals ang naunang isinailalim sa verification, ngunit 24 lamang ang napatunayang may paglabag. Kasalukuyang nakadetine ang mga ito sa compound ng isang kumpanya sa barangay New Little Panay para sa processing at documentation ng mga otoridad. Nananawagan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa publiko na suportahan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga produktong gulay. Ayon sa alkalde, nakikipag-ugnayan na sila sa iba pang bayan upang ialok ang mga gulay ng mga magsasaka, lalo na sa Benguet, upang makapagpatuloy ang mga ito sa kanilang kabuhayan. Sa ngayon, nakararanas ng oversupply ang mga magsasaka ng gulay dahil mahal ang gastos sa transportasyon, bunsod ng mataas na presyo ng langis. Marami tayong ginagawa ngayon. Bumibili tayo ng kanilang mga produkto. We also got in touch with other mayors from the local, from the League of Municipalities. Kaya tulong natin sa ating mga farmers yun. Kaya nakakaawa talaga yung ating mga farmers. Kaya dapat talagang gumagawa naman ng paraan yung ating Department of Agriculture. So there's a good plan. Sa isang pangbihirang pagkakataon, nakuna ng video ang pagbagsak at pagkalusaw ng isang meteor o bulalakaw sa ibabaw ng nag-aalborotong Mayon Volcano sa Albay. Sa video na ibinahagi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, makikita ang pagbulusok ng bulalakaw at pagliwanag ng bahagi ng bulkan kung saan ito bumagsak. Paglilinaw ng PHIVOLCS, hindi ito tumama sa lupa kundi nalusaw sa ere bago makarating sa dalisdis ng bulkang Mayon. Narito ang ating mga naging kausing ngayong araw ng Martes. Salamat po at shout out kina Julius Gasalatan, Melinda Javier at Michelle Cayube. Gayon din kina Mark Sabido, Vicente Peler at Amado Maglente. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo 8 at 12 na nagsasabi, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. At yan ang naging
ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.